Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Matthew chapter 12, verse 30, ESV. Blessed day, everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabate at nagsasabing ang pagpapala ng dakilang Diyos ang sana ay sumasa atin. Saang dako man kayo ng mundo naruroon, anong oras, anong araw man ninyo ito panunuorin, sana ang pagpapala ay sumasa atin. Isang mapagpalang araw talaga ito. Lalo tigit sa dalawang maglola. Binabati po natin si kapatid na Judith Mercurio at ang kanyang napakagandang apo na si Amara Clamohoy. So, pagbati, pati na rin sa tatay kay Dave, pagbati po sa inyong kaarawan. Ang pagpapala ng dakilang may kapal, ang sana ay sumainyo at dalangin natin, kagaya dinadalangin natin pagkasama ang bata dito sa ating pagtitipon na sana lumaki siya ng ayon sa kalooban ng Diyos at sana maging sandalan tayo ng mga bata sa kanilang paglaki. Again, ulitin natin, blessed day everyone. At nandito nga po tayo sa A Love That Won't Let Go at part 13 na tayo. Ito ngayon ay segue o ito ngayon ay sundot natin. Pasama natin doon sa napag-usapan natin na halos gawin na natin munang serye dito sa Making the Invisible Visible. Wherein ang isang matuwid na kabataan, ang isang righteous young ruler na sinabi niya talaga, all this I have done and continue to do habang nasa kabataan. At napansin ng mga alagad na sinasabi, kung itong isang matuwid na kabataan na mayaman na ito ay mahirap pang maligtas dahil sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus, then who then can be saved? To which, sinagot sila ng Panginoong Jesus ng what is humanly impossible is possible for God. At ipinakita nga ng Panginoong Jesus na ganito lang siya kadali. Who makes it impossible? Who makes it hard? Na-discuss na po natin yan at hindi ko na po babalikan ang mga detalye na yon. And then, ang nakakatuwa, after this, what is humanly impossible is possible with God. Binigay yung kanyang great invitation or the greatest invitation, yung sinasabi niya, come all of you who are heavily laden, who are burdened and heavily laden. Discuss na din po natin yung burden at ano yung heavy load o heavily laden. And then, ang sabi nga niya, come learn from me because my yoke is easy and my burden is light. Kaya tuwang-tuwa tayo. Nung nakaraang linggo, sabi nga natin, OJT na day 1 natin, on-the-job training ako. Lord, what will I be learning from you? Parang fresh start, Parang, after the invitation, ano kaya makikita ko? What are the things that I will be learning from Him? Kasi first day ko ito bilang kasama siya. So, binigyan natin ng fresh start. At nakita natin ang ating first learning experience is, teka muna, hindi siya judgmental. Yung ibang tao, judger. Saan siya na sa terms. Yung ibang tao, judgmental, very judgmental. Pero sa kanya, ang sabi niya, you should have not judged the guiltless. Hindi niya pronounce sila na guilty. Hindi condemning ang Panginoong Jesus. Kahit na doon sa sinasabi nila na ayon sa batas, ayon sa tradisyon, ayon sa nakasanayan, ayon sa gawain namin, ang ginagawa ng mga alagad mo, bawal. Ang ginagawa ng mga alagad mo, mali. Ang ginagawa ng mga alagad mo is against the law, against the tradition, against doon sa oral tradition namin. Na marami sa atin may mga oral traditions na ayaw nating aminin. Lagi natin sasabihin, wala namang mawawala kapag hindi tayo sumunod. Malaki ang nawawala pagka sunod tayo ng sunod. Kasi nga, ipinakita na natin yan. So sa discussion na yan, balikan yun lang. Nakakatuwa lang yung pagmamahal talaga ng Panginoong Diyos sa atin. Ayaw talaga tayong i-condemn. At ayaw niya talaga tayong pabayaan. A love that won't let go. He is not a condemning Savior. Tama lang talaga,
I have come upang ang mga sinners to call sinners to repentance. Hindi para i-judge. Darating yung panahon, mag-judge siya. And nakita natin, the heart matters pa sa kanya and not the act in itself. Tingnan natin, ulit-ulitin natin yan, the heart, not the act that matters the most. So, punta tayo sa ating day 2. Lord, ano kayo matututunan namin sa day 2? Day 2 na lang muna gawin natin dito. This is based sa Mark chapter 9 and Luke chapter 9. Lord, ano ba yung perks and privileges of being a disciple? I'm so excited dahil hindi lahat-lahat, di ba? I belong to the chosen ones, part of the chosen ones group. Siguro, I'm just voicing out yung nararamdaman ng mga apostles. Siguro they take pride because they've been chosen. Ilan yon? 70? 100 plus? Or marami? Then naging 70? Yung inutusan niya sa limited commission. And then he has chosen the 12. So ang 12 siguro, proud sila kasi out of those applicants, sila lang yung napiling apostles. And excuse me. And paulit-ulit siguro yung sa kanila bumabalik yung many are called but few are chosen. So mayroon kayong perks and privileges of being a disciple of Christ. We will discuss some of that. Ano nga kaya yung mga privileges niyan? Or what a privilege to be in this group. Meron nga ba? At marami sa atin ang mga ganyan, ano? Ay, hindi ako kagaya nila. Others ang mga yan. Ako, saved ako. Or sinners ang mga yan. Ako, chosen ako. Isa ako sa mga pinili. Let's see about that. So this is now our day 2 in our OJT, learning from the Master, learning from the Savior, whose yoke is easy and whose burden, expectation siya sa akin, is light. Scripture reading muna tayo. This is based from Mark chapter 9, verse 38 down to 41. John said to him, Teacher, we saw a man who was driving out demons in your name, and we told him to stop. Because he doesn't belong to our group. Excuse me. Do not try to stop him, Jesus told them. Because no one who performs a miracle in my name will be able soon afterward to say evil things about me. For whoever is not against us is for us. Diba? I assure you that anyone who gives you a drink of water because you belong to me will certainly receive a reward. Mark chapter 9, verse 38 through 41. May God bless the reading. Og si Juan mingon kaniya, magtutudlo, among hingkit-an ang usa nga nagahingilin sa mga yawa sa imong ngalan. O gilid-an namo siya, kay wala man siya magasunod kanato. Apan si Jesus mingon kanila, dili ninyo siya pagdid-an, kay walay tao nga makahimo og gamhanang buhat sa akong ngalan, nga makaako sa pagsultik pagdali og dautan, batok kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig siya kanato. Kay bisan kinsa ang makapainom kaninyo og usa ka kopa nga tubig tungod sa akong ngalan, kay iya kamo ni Kristo sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga dili gayud mawala ang iyang balos. Marcos 9:38 nga 2:41, hinaot pa nga ang Dios mo'y magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Ug usab dito naman sa Tagalog ang sabi niya, sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Tatapos sinabi ni Jesus, huwag niyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Sapagkat ang sino man magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kayo kay Kristo,
katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa Kanya. Buhat sa Marcos 9:38 hanggang 41, ang Diyos sana ang magbigay pagpapala sa mga talatang ating binasa. Saglit lamang po, nasamid po ang inyong lingkod. A love that won't let go. Part 13. Sa matagal na panahon, naririnig ko talaga to. And one way or the other, tinatanong-tanong ko na to, may mali doon sa saying na to eh. At ngayon nalaman ko na ito pala ay galing kay Eldridge Cleaver, na sinasabing, if you are not part of the solution, you must be part of the problem. Yung mga terminong, you are not part of the solution, you must be part of the problem. That's a generalization. And in so many ways, it is wrong. Mali po talaga yan. Gawan natin ng isang magandang halimbawa siguro, no? Kung hindi ka part ng solution, part ka na kagad-agad ng problem. Ayaw umandar ng sasakyan mo kasi walang baterya. Huwag mo sabihin kasalanan ng gulong. Huwag mo sabihin kasalanan ng part ng problema. Hindi pwede. That's a generalization. And it is mali kahit saan mo tingnan. Yung pala, ang buong kasabihan pala ay ganito. Ayon sa naisulat, this is a misquotation of Eldridge Cleaver. The correct or the full quote is, there is no more neutrality in the world. You either have to be part of the solution to be part of the solution, or you are going to be part of the problem. Hindi pala must. Magiging bahagi ka ng problema kung hindi ka magiging bahagi ng solution. So, it was lost in translation. Siguro nag-shortcut yung versions na narinig natin. Na-shortcut yung mga bagay-bagay kasi gusto niya lang na ipakita na if you're not part of the solution, then you must be part of the problem. And that is the problem. Magkaminsan yung generalizations din natin, yung paggagamit natin ng must be na yan, kagaya ng Hebrews 10:25, ano? And ang isang preacher ay talagang sabi niya talaga, Christians must attend every, yan, nakakatuwa, every service. Tapos tawagin pa niya na worship service talaga. Pagka kinurek naman, magagalit, magtatampo. And you will be called with a lot of names. Be that as it may. Pinakita lang natin na may mga sayings na hanggat hindi natin na-check, bagamat alam natin may mali doon somewhere. Hanggang makita natin yung totoo pala, and then sasabihin ng, oops, naging part ako doon sa maling application ng saying. Baka maraming mag-oops din ngayon. Oops, naging part ako doon sa maling pagkakaintindi ng mga nagpasa sa akin ng oral tradition, ng oral teaching, na minana ko pa ito sa aking ninuno, minana pa ng ninuno ko sa kanyang ninuno, na hindi na talaga natin kunasyon. Kagaya ng napag-usapan natin last week, yung oral tradition, yung mga beliefs and practices that was never questioned because we love our ancestors that much. And we love our tradition that much. Pero ngayon, pinamumukha sa atin, pinapakita talaga sa atin, mali, wrong. Lalong-lalo na yung mga mahilig sa shortcut versions, ano? Cutting corners kung tawagin sa English. So, let's just move on. Gamitin muna natin ang Matthew Kabanatang 12, talatang 30, nung sinabi ng Panginoong Jesus, whoever is not against me, is not with me, is against me, and whoever does not gather with me, scatters. Dito siguro natin nakita yung exclusivist attitude, kung saan mayroong pro or anti, may pro-Christ or anti-Christ, or pro-Jesus or anti-Jesus. Pero tandaan natin, ang pinag-uusapan dito sa parting ito is the miracle of Jesus done being attributed kay Beelzebub. God attributed yung work niya
kay Satanas. Kaya, it's either you are with him, pro him, or against, anti-him. At tama yung sinabi niya. Either you are a gatherer, ikaw ba yung nagtitipon, o ikaw ba yung nagpapangalat, or scatterer. Pero ang basis na to has nothing to do with our faith or our belief in Jesus. But it is used, or it was used, doon sa kanyang miracle na ginawa. That Jesus' miracles were being attributed by the Pharisees to Beelzebub, to the prince of the devils, or the demons. And attributing a good work to somebody else, the work of God to the work of Satan, is absolutely wrong. Pero ang umabot sa atin ay siya na hindi natin kasama ay kaalaban. He who is not with me is against me. Kaya yung hindi natin kasama sa grupo ay kaaway natin. And that starts yung malaking problema. Kaya kapag hindi na member, hindi na kagaya ko, ay hindi na ligtas or hindi member, hindi kasama eh. So, misused yan. At dyan malamang nanggaling yung ating pagiging exclusivists o yung exclusivist attitude. Mga kapatid, bago natin talakayin ito, mahaba-haba ng kaunti, pero just let me share with you yung contexts. At nakakatuwa, matatagpuan din to sa Lucas, Kabanatang 9, 28 hanggang 50, pero tingnan nyo maigi. Bagamat may mga naunang mga things na binanggit si Lucas, magandang gamitin si Lucas kasi nga si Lucas ay chronological pagka nagsulat. Unang-una makikita natin yung transfiguration. Pareho yan, Lucas at saka si Marcos, kung saan ang Panginoong Jesus ay nagbagong anyo at lumabas nga sa kabila si Moses, sa kabila naman si Elias. And then, pagbaba nila buhat sa Transfiguration Mountain, nakita nila yung isang bata, the boy with an unclean spirit, na hindi kayang palayasin ng siyam na natitira. Kasi 12, 3 lang kasama niya, Peter, James, and John. Yung siyam na naiwan, hindi na mapalabas. Kaya nga, dito mo mababasa yung, Lord, I believe, help me overcome my unbelief. Pagkatapos nun, mababasa pa rin natin yung struggles ng mga alagad na, sino ba ang greatest among them? Sino ba kaya yung right hand tsaka left hand? And ang ginawa ng Panginoong Jesus, kasi nahihiya silang tanungin siya, at ang iba, pinagbabawalan nila yung mga maliliit na mga bata na kasama niya, Jesus and the little children. Sa little children, nakasama ng Panginoong Jesus, itong isang bagay na ginamit niya. 37 para maiset natin yung 38, yung konteksto. When you welcome even a child because of me, dahil sa akin, welcome mo isang bata, you welcome me. And when you welcome me, you welcome the one who sent me. You welcome the Father. A welcoming spirit kaya ang konteksto ng perikope na pag-aaralan natin, or yung hindi kakayahan ng mga apostles na mag-drive out ng demons? Ano ba talaga? Or who is the greatest among them? So, yun ang konteksto. Kaya wag natin kalimutan ang mga kontekstong ito habang binabasa natin ang Mark chapter 9 verse 38. So sa 38 it says, John said to him, Teacher, after na yung sabihin yung welcome little children. You welcome me and you welcome the one who sent me. Sabi ni John, Teacher, nakakita kami ng tao na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. It seems to me that exorcism was a common practice. Kasi noong question si Jesus at inattribute yung gawain niya na pagpapalayas ng demonyo kay Beelzebub, so must be a common practice among them. At ito ngayong instance na to, hindi ang question is it right or wrong
to exercise? That is not the question. At hindi rin masasabing nagtagumpay ba sa pag-exercise, nagtagumpay ba sa pagpapalayas ng demonyo. Yung success rate ay hindi rin pinag-uusapan. Hindi rin tinalakay kung naging successful ba yung pagpapalayas ng demonyo. Dahil noong napalayas ang Panginoong Hesus yung demonyo, sabi kagad-agad ng mga kontra sa kanya, pinalayas niya dahil sa pangalan ni o dahil sa prinsipe ng kadiliman. Na nagalit ang Panginoong Hesus doon. Kagaya din ng mga ibang mga apostoles. Nagpalayas nga sila ng demonyo dito sa batang idinala ng tatay. Yung nagsabi tuloy ng, help me overcome my unbelief. Hindi nila mapalayas. So yung success rate ng mga apostles, bagsak at this time. Kaya, makikita natin, sa 28, after Jesus and the disciples had gone back home and were alone, they asked him, yung 9, bakit di namin kayang palayasin ng demonyong yun, Panginoon? So, common practice ang pagpapalayas ng demonyo. Pero yung question is, tama ba o mali ang magpalayas ng demonyo? Common practice yung pagpapalayas ng demonyo, pero yung success rate ng pagpapalayas ng demonyo, hindi 100%. Why? Galing na ang mga alagad na ito sa kanilang limited commission, kasama nung 70, yung 2x2. Nagpalayas na sila ng mga demonyo noon. Pero this time, nawala ang tatlo kasama ang Panginoong Hesus. Hindi nila talaga mapalayas ang demonyong ito. So, yun ba ang konteksto? Kaya ngayon, sinasabi na ni Juan, Lord, nagpapalayas siya ng demonyo. Either nagsasucceed yung nagpapalayas or not, hindi yun ang punto ni Juan. Kaya success rate is not in question. What is in question is that he doesn't belong to our group. Lord, ang hirap kaya maging part ng 12. Lord, ang hirap kaya maging apostle. Kung alam lang nila kung paano mo kami pinili buhat sa multitude hanggang maging followers or disciples, hanggang maging 70, now ngayong 12 na lang kami. Tapos itong isang to na hindi naman parte ng grupo natin, na hindi naman kasama natin, na hindi naman sumusunod sa atin, na hindi naman ginagawa yung mga ginagawa namin, magpapalayas ng demonyo sa pangalan mo po, ha? Mali, Lord, di ba? Dapat, Lord, kami lang yung may exclusive right dyan. Dapat kami lang talaga yung may kakayahan dyan. Teka muna, di ba nag-fail yung Siyam? Ganun pa man. Hindi nakayanan nung Siyam? Even so, Lord. Kasi kami lang dapat. We have that exclusive right. Anong basis ng exclusivity na to? Unang-una, Lord, He is not one of the apostles. Pangalawa, Lord, He doesn't belong to our group. Hindi natin siya nakakita, hindi niya nalalaman yung ginagawa natin dito, hindi niya nalalaman yung sakripisyo natin, hindi niya naririnig yung lahat-lahat ng katuruan mo, Lord. Kami lang nakakaalam nun. So, others yan, Lord. Outsider yan. Hindi yan dapat. He doesn't know you and He would not bring your name, the power of your name, yung authority, kung name ang gagamitin natin, ilagay natin ng authority. Hindi pa pwede, Lord. Hindi siya member ng group natin. Hindi siya member ng group natin, ha? Sinama ka na namin, Lord. Hindi siya member ng group. Kaya nga, ang tanong ka agad-agad ay, ano ba yan? Member ba yan ng group? Member ba yan ng church? Teka, dito siguro nang galing yun, no? Yung pagiging exclusivist ng member ka dapat ng group. So, ang sino mang hindi member ng group na ito, hindi pwedeng mag-cast out ng demons, hindi pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay na patungkol sa Panginoon because one must be a member of the group to drive out demons. And one must be a member of this exclusive group kasi may exclusive right tayo to use the name of Jesus. And one must be part of this exclusive group. So be considered, disciple of Christ.
Ano kaya mga exclusive rights na sinasabi nila? Kagaya din kaya ngayon? Oy, para maligtas, you must have the right name, you must have the right group, you must belong to the right group, you must worship in the right time, right place, right rights, right practices. And you will be saying, and you must be doing things according to the pattern, walang deviation, for the sake of unity. Uniformity, ibig mo sabihin. For the sake of unity, dapat pare-pareho yung oras, pare-pareho yung kinakanta, pare-pareho yung gawain, pare-pareho yung... Malamang dito galing yung pagiging exclusivist ng mga kakilala ko. Hindi natuto sa Panginoon to. Judgmental. Pagka hindi tama yung pangalan ninyo, mali na grupo yan. Pagka hindi tama yung panahon ninyo, mali na grupo yan. Yung yung claim na 33, mali na eh. Kasi 4 years, pagpipilitan pa rin, papangalandakan pa rin. Yung pangalan nga, aminado, ang daming pangalan na ginamit. Pero isa lang talaga, for the sake of uniformity. Unity. In so many ways. Dito siguro galing yon. Oy, day 2 pa lang kami sa training. Learn from me, sabi ng Panginoon. We told him to stop because he doesn't belong to our group. May karapatan ba silang ganun, Lord? Or may kakayahan bang mag-claim ang sino man sa ganitong basis? He doesn't belong to our group. Can anyone claim exclusive rights? We have the right practices, we have figured the right commands, we have figured the right worship, we have figured the right time, we have figured the right ito yung command, example, necessary, inference, and mayroong chapter verse calling Bible names by calling Bible things by Bible names. Ang dami na kayang hindi Bible names ang ginagamit. May exclusive rights ba ito? Exclusive rights of their church. Tapos sasabihin, ang church hindi building. Tapos you can go to church. Paano hindi maging building yon? Eh di church, building na rin ang ibig pakahulugan nun. Let's go to church to worship God. Teka muna. Pupunta ka sa building to worship God? Of their denomination or denominations. Exclusive right ba yun? Oy, kapag hindi ka nag-belong dito, hindi ka talaga belong to God. Tingnan natin. Kapag wala ka sa aming fellowship, because he doesn't belong to our group. Ayan maliwanag na maliwanag. So we told him to stop. He is not part of our denomination. He is not part of our fellowship. He is not part of our church. We don't call ourselves as denomination, as fellowship, and as church. Ano lang tayo? He is not part of our congregation. Maging congregational na ngayon ang salvation, ang issue, ang exclusivity. Ano ba talaga, kuya? Di ba? Lumalabas yung hindi pagkakatugma-tugma talaga. Kung talagang himayin mong maigi dahil lang doon sa oral tradition, dahil lang doon sa beliefs and practices na minana. At ngayon, naku-question natin. Tapos ang gagamitin pa talaga, ipangangalandakan pa talaga is using the Lord as authority for such claim. Lord, ginawa na namin para hindi ka na masyadong mahirapan. Kami nang gagawa nito para sa iyo, Lord. Utang na loob mo sa amin yan, Lord. Ay, nako. Never learned. Gagamitin pa, pangangalandakan pa ang Panginoon na batayan. Lord, we stop him. Why? Because he doesn't belong to our group. Hindi ba, Lord? Mali yun. Tama yung ginagawa namin, Lord. We are so zealous in protecting your integrity, Lord. We are so zealous in protecting
you, Lord, and the group. Pagka sumang-ayon ng Panginoon dito, tama sila. Pag hindi, mali sila. They never learned from the Master. Ay, ayun oh, learn from me. May bumubulong, learn from me. Huwag kang judgmental, learn from me. Huwag mong sabihin guilty, yung guiltless. Huwag mong sabihin hindi sila part ng group. Kaya mali sila. Learn from me. Kung welcoming siya, di dapat maging welcoming ako. Kung non-judgmental siya, dapat maging non-judgmental ako. No, Lord. Hindi pwede yun. Ano na lang karapatan namin? Ayan. Kung sabi niya, do not try to stop him. Say what? kung sa mga English speaking sana, no? Kung sabihin sa kanila, do not try to stop him. Jesus told them. Say what now? Say what? You mean, Lord? Ano magiging kaibahan pa namin sa kanila? What makes us peculiar then? What makes us non-conformist then? Hindi mo ba nabasa, Lord, yung susulatin ni Paul sa Romans 12? Be ye not conformed to this world. At saka sa 1 Corinthians 15:53. Yung association, ano? Ay, paano na lang, Lord, yung teorya o yung katuruan ng sanctification, nahihiwalay. Di hindi na kami nahiwalay kung yung mga pwede namin gawin, nagagawa pala ng iba. Yung mga non-members pala, Lord, pwede din. Paano pa kaming, anong pagkakaiba namin? Learn from me. Do not stop him. Hindi pwede, hindi ganyan ang turo eh. Ang turo kasi, dapat miyembro lang. Kaya talaga, hindi ko makalimutan talaga yung panahon ng Undoy. Panahon ng Undoy, nagbibigay kami ng relief goods. Panahon ng Undoy, ang dami nangangailangan ng pagkain sa labas. Ang tinuntungan namin ay sako-sakong bigas. Panahon ng Undoy, namimigay tayo kasi kailangan ng lahat-lahat ng tulong, pero ang gustong bigyan ay mga members lang. Panahon ng Yolanda, napuntahan ko mismo. Ang kapilya nila, elevated. Hindi daw pinapasok yung hindi miyembro ng iglesia na yon. Panahon ni Undoy, i-announce pa. O ngayon lang kayo papasok sa simbahan namin kasi wala kayong makain. Tumatayo balahibo ko talaga noon. Ay, kulang na lang matunaw ako sa kahihiyan. Pinagkakasya ng kakarampot, 5 kilo, 10 kilong bigas yung galing sa amin na may mga essentials na inaabot. Pero ang tinutuntungan ko talaga noong panahon na yon ay sako-sakong bigas na hindi maipamigay kasi ang bibigyan lang exclusive sa mga members lang. Lord, forgive us for being exclusive at times. Lantaran talaga. Nakakahiya yung pagiging exclusivists. Non-association pa. What now, Lord? Ang katwiran niya is this. No one who performs a miracle in my name, gagamitin yung pangalan ko, will be able soon afterward to say evil things about me. Anong sinasabi ng Panginoon? It's all about Him. Hindi it's all about us. Ang pinag-uusapan is hindi yung about us being pros and antis, being scatterers and gatherers. Ang konteksto niya dito is doing things and performing things in His name. Magkaiba yung exclusive na sinabi niyang, yung gawa ko, huwag mong gawin na gawa ng kalaban, huwag mong gawin na gawa ni Satanas. Doon siya ayaw. Pero dito,
hindi gawa ang pinag-uusapan natin. Hindi yung milagro ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito is one guy performing a miracle in the name of Jesus. Katwiran ni Jesus, He will not say evil things about me. Learn from me. So, what are you saying, Lord? Dahil sa sinabi niya, whoever is not against us is for us. Anong ibig mo sabihin, Lord? Hindi ba? Sobra yun. Paano na lang po yung right things, right doctrine, right practices, right church, right? Lord, hindi eh. That's too welcoming, Lord. That's too generic. And sasabihin niya talaga sa atin, context, Ronnie. Even a child, when you welcome him, you welcome me, you welcome the one who sent me. So welcoming, Lord, that's too generic. Ano pa yung kaibahan ko? Answered that already, Ronnie. Ano pa yung pagiging nonconformist ko? Answered that already, Ronnie. Listen, ang isang bata, mayroong welcoming spirit. Ang isang bata talaga, non-exclusivist. At ang isang bata talaga, hindi niya talaga nakikita yung kulay, hindi racist. At higit sa lahat, hindi niya talaga sasabihin, kami-kami, kayo-kayo. Welcoming ang bata. Hindi niya alam ano yung party politics. Hindi niya alam ano yung what divides what. Sabi niya, when you welcome a child, because of me, yun na lang. Welcoming a child because of him, because of Jesus, because you love him. You welcome me. And you welcome me, you welcome the one who sent me. Tapos, hindi natin ma-welcome yung mga ngaral ng iba. Kasi iba pangalan niya eh. Iba apelyido niya eh. Iba practices nila eh. Iba panahon nila eh. Iba ginagawa nila eh. Wala sa ayos ang mga yan. Ingay nga pagka nanambahan ng mga yan eh. Hindi siya kagaya natin. Tingnan niyo maigi yung rendering ni Lucas. Master, we saw a man using your name to force demons out of people. We told him to stop because he is not one of us. Don't stop him, Jesus said. Okay? Not one of you? Sige, gawin natin kayo ang involved at hindi na ako. Anyone who is not against you is for you. Totoo? Anyone who is not against us is for us. Di ba napaka-generic niyan, Lord? Oh. Son, they're not against me. And they're not against you. Di ba? Napag-usapan natin last time, what if they come from different practices, beliefs, and traditions? Huwag mo namang ipagpilitan na maging kagaya mo. Kagaya nga ng nasa John o nasa Acts chapter 15. Bakit niyo pagpipilitan na ipasa sa mga hintil yung tradisyon na kasanayan natin na even us na Hudyo, hindi kayang gawin yan mula nung ating pagkabata? Good question. Now, magkalapat, nagsasama. Again, they are not against me. They are not against you. Hindi sila competition. And in service, there is no competition. Nakakatuwa, no? Kailangan pa ba i-memorize yan? Hindi tayo nagkukumparahan. Kaya nga sa 41, sabi niya, I assure you that anyone who gives you a drink of water because you belong to me will certainly receive a reward. Simple naman ng Panginoon. What an assurance. A cup of water is the least one could offer. Pagka mainit, tubig muna.
Kailangan mo ng water. At ang sabi niya, anyone who gives you a drink because ikaw ay alagad ko will receive a reward. Tapos yung iba, hindi lang tubig ibibigay sa'yo, pero hindi mo kapareho ng pangalan, but when i-welcome ka niya, open arms na i-welcome ka niya, magturo ka dito sa amin, pastor. Hindi pwede kasi magkaiba pangalan natin. Will certainly receive a reward. Wow. God remembers the heart. Not only the act, but first and foremost, nakikita natin yung act kasi yan yung outside manifestation of what the heart is dictating. A love that surely won't let go. What a Savior. Lord, I'm learning na hindi maging exclusivists, na hindi maging judgmental. What else, Lord? Tulong naman po, Lord. And let my brethren, my brotherhood, let everyone see that also. Let us learn from you. Lest we forget. Yung sinabi kanina, if you are not part of the solution, you must be part of the problem. Mali. Pero you're going to be part of the problem kung ayaw mo talagang tanggapin na napaka-exclusivist mo. Sa Mark 9 verse 40, for whoever is not against us is for us, ang sinasabi niya talaga, hindi natin kaaway sila. Hindi natin kakompetensya sila. There is no competition in service. Lest we forget again. Yamang gustong-gusto natin ang mga sulat at yamang gustong-gusto ng mga karamihan. Ibigay natin si Pablo. Philippians chapter 1 verse 15 to 18, sabi ni Pablo, some are preaching about Christ because they are jealous and envious of us. Oy, dapat hindi makasama to. Others are preaching because they want to help. Ayan, gusto kong kasama. They love Christ and know that I am here to defend the good news about Him. But yung out of jealousy and out of envy, the ones who are jealous of us are not sincere. They just want to cause trouble for me while I am in jail. Should they be anathema, Paul? Dapat na bang i-condemn ang mga yan? Isasabihin lang ni Paul sa iyo is that doesn't matter. What matters, Paul, is that all that matters is that people are telling about Christ. That matters. Tell them about Christ. Whether they are sincere or not. That is what makes me glad. Masaya na si Pablo doon. Siguro natuto din itong Pablo na ito talaga sa Panginoong Yesus. Kasi napaka-exclusivist dito nung una eh. Nag-enumerate nga siya eh. Para sa pagiging righteous niya. From tribe of Benjamin, Pharisee among the Pharisees. Ang dami niyang sinabi na ganon. Pero dito, what matters is that people are telling about Christ. They are not the competition nor competitors. Fellow natin sila na gumagawa and they're preaching Christ also. Sana mas marami pa tayong matututunan tungkol sa Kanya. A love that won't let go. Mga kapatid, ito muli ang inyong kapatid kay Kristo, Jose Ronboy Perez Cariaga. Muli, nagpapasalamat po sa panahong pinagkaloob niyo para sa akin.